Hi! Hello mga kaibigan, kamusta na po kayo, no? Kamusta, no? So, yan po yung ating main topic. Siyempre, meron po tayong iba-ibang topic, no? Pag-uusapan din po natin yung statement, bagong statement ni Inday Lustay, no? So, madami po tayong topic. So, gagawin ko muna ngayon ay mag-share lang po muna ako ha. Share lang po muna ako sa aking mga group, no? Share lang ako. Kayo din po, no? Baka gusto niyo pong i-share yung ating live. Baka share na rin po sa ating mga group, no? Okay. Share lang tayo sa ating group para naman may makapanood din. Para may makapanood din, no? Sa ating live. Share po natin sa ating newsfeed. Yan. Yan, share tayo. Tapos, share na rin natin sa mga iba-ibang groups. Yan, ito. Share. Isa pa. Share na rin natin dito. Share na rin natin dito. Yan. Tapos, isa pa. Share na rin natin sa Telegram. Okay, yan. Share sa Telegram. Tapos, share na rin natin sa GC. Ito. Yan, GC. Yan, okay. So, okay na po. Nakapag-share na po ako, no? Kayo baka gusto nyong i-share din, no? Sa inyong mga newsfeed, GC, or kung saan man ninyo gusto i-share, no? Yan, so, start po tayo sa ating live. Yan, start na tayo. Okay. Ito ka muna. Yan, dyan ka muna. Yan, okay. So, kumain na po ba kayo mga kaibigan, no? 8:22 na po. So, nag-dinner na po ba kayo, no? So, after dinner, sabi ko para may iba naman yung iniinom ko, no? You know, hindi naman siya kape, no? So, iba naman po yung aking iniinom. Hindi naman siya kape, kundi chocolate. Mainit pa. So, mamaya-maya na lang. Mainit pa. Napapaso ako. So, start na po tayo sa ating live. Yan. So, eto nga po mga kaibigan, no? Atong live po natin ay, yung pamagat po natin ay, bakit nga ba? Bakit nga po ba, no? Takot itong mga DDS na katulad ni na Ailey, siyempre unang-unang mo si Sarah, no? Si Sarah. Tapos si Amy, pati si Guanzon na rin, no? Si Cheese, si Toby, si Duke. Bakit takot po sila kay Speaker Martin Romualdez? Sa tingin niyo bakit sila takot mga kaibigan, no? Bakit po sila takot, no? Paki-ano nga po ninyo, paki-comment nga po ninyo, bakit po sila takot, no? Yan. Dami dito mga naka-hide do na comment. Yan, di natin mabasa, naka-hide, no? Hina-hide po ni YouTube.
baka naman ang inyong komento ay pangit, no? Kaya baka may mga mura or baka pangit yung wordings kaya hina-hide ni YouTube, no? So, hindi talaga yan hahayaan ni YouTube na lumabas dyan kasi meron po tayong community guidelines, no? Na kailangan maging respectful sa inyong mga komentaryo, no? So, yan po, hina-hide po yan ni YouTube. Zenia Andres. Hello, Zenia Andres, no? Salamat. Yan. Salamat sa pag-drop by. Okay. Tapos, mga naka-hide. Yan. Okay. So, unang-una muna mga kaibigan, no? Ano muna natin ito? Ito pong, bago po tayo mapunta dyan, no, kay Speaker Martin Romualdez. And guys, so, tingnan nyo, lagay sa ano ko. O yan, no? For President 2028. So mga kaibigan, kahit hindi pa po nagdideklara si Speaker Martin Romualdez na tatakbo sa 2028, ikinakampanya ko na po siya. Mauuna na po ako na ikampanya si Speaker Martin Romualdez. Kahit hindi pa po siya nagsabi na siya itatakbo, no? Or kahit, hindi ko alam kung meron siyang intent, no, na tumakbo, pero ikinakampanya ko na siya ngayon pa lang. Ana, hello Admin Rich. Hello din sa iyo Ana, no? Salamat. Emily Haga, hello ma'am, sorry. Replay only, watching from Japan. Hello. Yan, hello po sa inyo, no? Shout out po sa inyo diyan, no, sa Japan. Yan. Sabi naman ni Ana for SMR. Yes po, for SMR. And sabi naman ni Julito Calderon, ha ha ha, oo, mananalo yan sa walang ganyanan. Wala po sa hinagap man lang ng Marcos administration ang pandaraya, no? So, hindi po gano'n, no? So, marangal po ang Marcos administration. Yan po ang tandaan ninyo, no? Ang ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, ay mga taong mararangal at may mga prinsipyo sa buhay. Hindi sila katulad nung nakaraan na bastos, palamura, lahat-lahat na, no? So, bago tayo magpunta dyan mga kaibigan, no? Yan, basahin muna natin. For President 2028. Nawala yung ano, yung nasa bandang itaas, no? Yung Martin Romualdez, no? Nawala. Bandang itaas yun, no? So, eto mga kaibigan. Eto. Bago tayo magpunta sa ating pinaka-topic. Eto muna. Kasi viral mga kaibigan. Ito, no? Talagang nag-iyakan. Alam niyo ba mga kaibigan, nag-iyakan po ang mga DDS at sila po ay stress sa kanilang buhay. Alam niyo ba mga kaibigan, may nabalitaan pa ako Ito sinabi lang naman ng kaibigan ko sa GC. Meron daw isang DDS sa sobrang stress ay gusto daw magtigil ng kanyang buhay. Sabi ko, ha? Ano parang kulto style. Para sa inyong leader na sinasamba ay kaya niyong kitlin ang inyong buhay dahil lang na-stress kayo diyan sa post ni Vice Ganda. Grabe naman yan. Life is beautiful. Life is wonderful. It's God's gift to mankind. So dapat ay gamitin natin ito sa tama at nasa maayos. Huwag sa mga pangit na bagay, no? So, ito po mga kaibigan, ang video, papakita ko sa inyo yung video na nagpa-stress at super nagpa-depress sa mga DDS. Dahil po sa video na ito ni Vice Ganda, depress po at stress ang mga DDS.
At dahil po dito sa video na to, sila po ay nag-unfollow. Nag-unfollow po sila kay Vice Ganda. At alam niyo ba mga kaibigan, ipinagmalaki nila na sila ay nag-unfollow. At nabawasan daw si Vice Ganda ng 1,000,000. Guys, so ngayon, nagkaroon na ng substance yung aking sinasabi na 1 million lang ang mga DDS. Remember yung palagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga vlogs, kinikwenta-kwenta ko pa nga kinikwenta ko. Diba? 1 million lang ang mga DDS. Yun lang ang kanilang numbers. So ngayon, sinasabi ng mga DDS na nagmamalaki na ang dami daw nag-unfollow kay Vice Ganda, 1,000,000 daw. 1,000,000 daw. So 1,000,000 lang pala talaga kayo. Tama pala talaga. Tama pala talaga yung aking vlog na kayo ay 1,000,000 lang. Kakaawa. Kaawa-awa. So ito ha, ito po yung pinagpuputok ng butsi. Stress na stress at na-depress ang mga DDS dahil po dito. Panoorin mo. Right now, from Manila to West Philippine Sea, via jets, nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea, via jet ski, get unlimited water holiday from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Global applies to DDS only. Big allowance and VPNs are banned and prohibited. Hindi. Ay, sandali, nakaano pala. Meron palang nakaano. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea, via jet ski, get unlimited water holiday from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Global applies to DDS only. Big allowance and VPNs are banned and prohibited. Ayun po, no? Nothing beats a jet ski holiday. Yan. Right now, from Manila to the West Philippine Sea. Via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited, are banned and prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga kayo, no? So yan po, no? Yan mga kaibigan, ang video na nagpa-stress. Stress na stress mga kaibigan. Yung mga DDS at sila po ay nag-iiyakan. At sila po mga kaibigan ay kanya-kanyang post, stress na stress sila. At depressed na depressed at nag-iiyakan. At ang resulta, mag-cancel. So sabi po nila, i-cancel natin lahat ng mga produkto na itong pinopromote itong si Vice Ganda, i-cancel natin lahat yan. Sabi po nila, nanawagan po sila, cancel nila lahat ng mga produkto na pinopromote Vice Ganda. Ang kaso, may pambili ba kayo? Pagkakalan ko yung mga pinopromote ni Vice Ganda, mga produktong mamahalin yun. May pambili ba kayo nun? Baka naman, hindi naman talaga kayo bumibili nun. Afford nyo ba? Sa tingin ko, hindi nyo afford. Kasi kaya nga nagkukumahog kayo sa kakapilit nyo sa Pangulo namin na maglabas ng 20 pesos na bigas. Kayo naman ang dahilan bakit pinilit ng Pangulo namin na maglabas ng 20 pesos na bigas. At ngayong meron na, kayo ang nakikinabang niyan. Hindi naman kami ng mga kamarkos, hindi kami. Dahil kami, nakaka-afford kaming bumili kahit 50 pesos. Kahit 60 pesos pa na bigas, afford namin. Kayo,
Hindi yata approved eh. Kaya kailangan mo ng 20 pesos na bigas. So, eto mga kaibigan yung video na yan ni Vice Ganda ay talaga namang nagpa-high blood sa mga DDS. Na-stress sila ng gusto. At sila po mga kaibigan ay na-depress. Sobrang na-depress sila ng gusto. Dahil po dyan. Pati yung butiki, oo daw. Pati yung butiki namin dito, oo daw. Depress na depress daw. Etong mga DDS. So, yun po mga kaibigan natatawa nga ako mga kaibigan kasi alam mo, sa totoo lang eto sabihin ko sa inyo, kung sa joke ni Vice Ganda ay ang ginamit niya dito ay yung mga issue ni PBBM or kung anumang issue, tuwang-tuwa pa yan sila Tuwang-tuwa pa yan sila at sasabihin nila, good job, Vice Ganda, tama yan. Tapos ipopost pa nila yan. At ipiflex pa nila ng ipiflex yan. Natitiyak ko. Ikaso, eto, ang video ni Vice Ganda tungkol sa jet ski. The Hague, West Philippine Sea. Tungkol sa pambubudol ni Duterte. Kaya lahat ng mga DDS nag-react. Pati yung kanilang Vice Mayor na Duterte, nag-react din. Diba? Pati si VP Duterte, Sara, at pati si Roque, lahat sila nag-react. Konting respeto daw, dapat daw ilagay sa lugar. Nakakatawa, no? Konting respeto, at saka dapat daw ilagay sa lugar. Kaya nasabi ko mga kaibigan noong mga panahon na yung tatay nila minumura ang Diyos, tawanan sila, paalakpakan, hiyawan sila, tuwang-tuwa sila na binumura ng tatay nila ang Diyos. At nung mga panahon na minumura ni Duterte ang Pope, yung Papa, dahil nagka-traffic dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa din yung mga DDS, naghiyawan, palakpakan, Duterte, palakpakan sila. Nung nag-joke si Duterte tungkol sa rape, tungkol dun sa Australian woman, missionary, na ni-rape sa Davao City at pagkatapos chinugi. Nag-joke si Duterte na sana daw bago ginanon, sayang daw bago ginanon sana, dapat daw nauna siya kasi maganda raw yung babae. So tuwang-tuwa ang mga DDS, nagpalakpakan. May video yan, may video. Kaya hindi lahat ng mga kabastusan ni Duterte, palakpakan ang mga DDS. Talagang, kumbaga, approve sila ang kabastusan ni Duterte. Kahit foul na foul. Biruin mo, gagawin mong joke yung rape. My God, anong klase kang tao? Australian missionary. Australian missionary, Christian, ni-rape sa syudad mo, Davao City. Sasabihin mo pa na sayang? Nakita daw niya ang ganda ng babae, sayang, para daw artista. Sana daw bago daw ginanon, nauna siya. Tingnan niyo yan. Bastos. Yung inyong Duterte, tatay niyo, bastos. Pagkatapos ngayon, kay Vice Ganda, hihingi kayo ng respeto. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Sabi pa ni Harry Roque, ilagay daw sa lugar. My God, Harry Roque. Nilagay mo ba sa lugar ang pagkabastos mo? Anong ginawa mo sa Pangulo namin? Nandun ka pa sa iba-ibang bansa habang binabastos mo ang Pangulo ng Pilipinas. Kung titignan dito, hindi nyo deserve ang respeto. Dahil ang respeto ay dapat lang ibigay sa mga taong marunong rumispeto. Pero kayo, wala kayong respeto Hindi kayo dapat na nakakatanggap ng respeto. Dahil kayo ay mga bastos.
Yung nakakatawa, di ba? Pag yung tatay nila ng bastos, yung tatay nila nagmura sa Diyos, yung tatay nila minura ang Papa, yung tatay nila umamin na nang molestya siya ng katulong, palakpakan sila. Palakpakan, hiyawan, tuwang-tuwa sila. Yung tatay nila nagsabi na siya ay pumapatay ng tao, tuwang-tuwa sila, palakpakan. My God, ganyan talaga ang inyong mga ugali? Ganyan na ba talaga ang mga ugali niyo, mga DDS? Na natutuwa kayo sa kasamaan? Aba, so kung talagang ganyan na kayo, natutuwa kayo sa kasamaan, aba, tama nga talaga yung sinabi ni Digong na isasama kayo sa impyerno at kayo daw ay hinihintay sa impyerno. Pupunta daw kayo sa trono ni Satanas at doon daw aagawan niyo daw siya. So yun na, mga kaibigan. Ito, nakakatawa. Si Vice Ganda, nag-joke. Ginawa niyang katatawanan sa kanyang concert. Kasi gano'n naman talaga siya eh. Ginagamit niya yung mga, kumbaga, talagang gano'n yung ano niya eh, yung mga team niya. Gumagamit siya ng mga real situation sa iba-ibang mga tao. Sometimes mga politiko ang kanyang ginagawang kasama no doon sa kanyang concert. 'Di ba? Meron pa ngang ano eh. Tingnan niyo ha. Meron pang nag-akto na si PBBM at meron pang Duterte daw. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo kung gaano ka broad-minded ang mga makamarcos. Eh ako, PBBM loyalist. PBBM loyalist ako. At Apulacay loyalist. Pero hindi ako nagalit kay Vice Ganda. Di ba merong part doon na si PBBM daw at saka si Digong nag-uusap tapos nandun siya sa gitna. Habang nagsasalita, yung si PBBM daw ay ginaganon-ganon niya yung panga kasi ngumingiwi-ngiwi. Pero hindi kami nagagalit doon. Kasi yun ay part, no? Ang kanyang concert, ginawa niyang katatawanan. At saka bakit kami magagalit? Mannerism yun ni PBBM. Mannerism. Para sa amin, walang masama sa ginawa ni Vice Ganda. Yun ay kanyang concert, paraan niya ng pagpapatawa. Ang importante doon ay wala naman siyang yung mura ng mura na meron siyang pinagbantaan na papatayin. Nanggaya lang, nanggaya. Ibig sabihin, real story, tunay, totoong pangyayari yung kanyang ginaya. Diba? Kaya nakakatawa, mga kaibigan, dito natin kita yung kababawan ng utak ng mga DDS. Galit na galit sila kay Vice Ganda. Pero sabi ko nga, kung nagkataon na ang na-include sa concert ni Vice Ganda ay tungkol lang kay PBBM. Bawa, yung pag ganun-ganun ng panga, natitiyak ko matutuwa pa ang mga DDS dyan. At natitiyak ko, talagang ano nila yan, ipopost sila lahat yan at sasabihin, good job Vice Ganda. Matutuwa sila. Diba? Pero dahil sa yung tatay nila ay kasama doon, na kung titingnan natin, mga totoong pangyayari, yung nandoon. Jet ski. Di ba totoo ang jet ski? Totoo ang jet ski. Sinabi ni Duterte na mag-jet ski siya. Papuntang West Philippine Sea, itatarak ang flag ng Pilipinas at i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung water cannon,
unlimited water cannon from Chinese vessel. Hindi ba totoo yun? Totoo yun. Ah, yung sa dahig, ah, sa ICC, hindi ba totoo yun? Totoo yun. Lahat ng mga sinabi doon ni Vice Ganda, lahat totoo. So, anong problema nyo? Anong problem niya dyan? Anong problem nyo? Ang kitid ng inyong utak, ang babaw ng inyong utak. Napakakitid. Grabe. Ang kitid ng utak nyo. Mababaw. So, yan na. Yan, napasadahan lang natin, no? Pero ang pinaka-topic natin, mga kaibigan, ay bakit takot? Takot na takot itong mga DDS. Sina Sara, sina Amy, Guanzon, Cheese, Toby, lahat ng mga DDS na to, itong mga naninira kay Speaker Martin. Bakit takot na takot sila? At sabi ko nga sa inyo, maaga pa. Hindi pa nagbibigay si Speaker Martin ng kanyang intensyon kung siya ba ay tatakbo sa pagka-presidente.